Sir, you mentioned about ito pong sinasabi niyo mapanganib daw. Itong weather system na ito na may radius na more than 700 kilometers. And nagbabala po kayo na very concerning and alarming yung mga sinabi niyo po kanina na ganito po kalaki. Pwede niyo po bang visualize or in layman's term, paano po ba yung mararanasan na ito? Kung maikukumpara po ba ito sa ibang nagdaang bagyo? Thank you po. Sir June, Galang. Hello. Hello, maraming salamat at maraming salamat sa katanungan. So kung titingnan nga natin yung track ng bagyong si Uwan, pagdating yung bigyan na lang ng context, yung 700 kilometer, parang mula Basco hanggang part ng Metro Manila. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukat tayo ng around 700 kilometer, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. So, kaya nga lagi natin pinapaalala, huwag po tayo mag-concentrate na ang maapektuhan lang ay yung nasa sentro, yung mismong track ng bagyo. So, kapag in-overlay natin yung actual na sukat, yung radius ng bagyo, halos pati Visayas apektado na rin. Nasabi namin kanina na ito ay mag-intensify pa into a super typhoon in terms of how strong the wind is. Maaring abutin ito ang more than 185 kilometers per hour. But of course, isa lamang ito sa mga hazards na dala nitong bagyong Uwan, no, pag pumasok ng PAR. Then, nasabi namin na ito may dalang malakas na mga pag-ulan. Of course, kapag malakas ang pag-ulan, kung sustained siya for several hours, likely mag-cause ng floods and landslides sa mga floods and landslide-prone areas. Alam naman natin sa Luzon, maraming areas na mga mountainous, low-lying areas. At ang lakas ng hangin na ito ay may mag-generate ng dangerous storm surges. Kaya kami po ay mag-release din ng storm surge warning. We will identify mga areas, lalong-lalo na malapit sa dagat, maybe tomorrow kapag pumasok na sa PAR ang bagyong si Uwan. Sir, base ba sa nakikita natin ngayon, ang most likely talaga na ini-expect natin is it will really intensify, magiging super typhoon, or may probability humina pa rin po ito habang papapalipit po sa PAR, papasok sa PAR? Kung tingnan natin ang track ng Pag-asa, but actually nakikita din natin ang mga forecast ng ibang centers, at generally yun talaga ang forecast nitong Uwan. Before landfall or upon landfall, ma-sustain ang intensity nito na super typhoon. But of course, kung may mga changes man sa takbo at intensity nitong bagyong Uwan, kami mag-release naman kagad ng information. But right now, yes, as of this ang time, projection talagang maabot niya ang super typhoon. Yeah. Alright. Sir, ano yung characteristics nitong CO1? Mas marami ba siyang ulan or mas malakas ang hangin dala niya? Or both? Actually, parehong may dala itong lakas ng hangin at ulan. Sinabi natin kanina na malawak ang kanyang circulation, no? More than 1,400 ang diametro nito. So, yung pinaka-core circulation, meaning malapit sa gitna, talagang ito ang may taglay na malakas na hangin at malakas na mapag-ulan. At ang mga areas na direktang tatamaan nito ay likely may mga significant yung mga damages. So, pwedeng sabihin, sir, na kung ano man yung effect nito sa Northern Luzon, it will it will go the same po doon sa sakop na itong diameter ng 1? Yeah, of course, ang pinakadadaanan ng sentro nito, ito yung matindi ang impact or effect nito. Yeah. Sir, usually kasi sa amin, naikukumpara namin yung lakas, binabase sa mga nagdaang bagyong naranasan. If you were to compare O1 ngayon, anong bagyo ang pwede nating ihalin tulad dito na
at least ma-expect ng tao na ganito pala siya kalakas. Like, yung nangyari sa Cebu ngayon, sinasabi nilang naging malaundoy because of the amount of rain, na grabing bahang dinulot. In this time po, ano ang pwede nating maikumpara na bagyo na yung same intensity with this one that we are expecting po? Well, medyo fresh pa yung mga nagdaang bagyo last year, no? Bandang October, November, series of strong typhoons. Isa na doon ang Pipito na kung tingnan natin halos may similarity ang track. So I think super typhoon din yon and almost the same areas. So kung ma-recall natin last year, halos i-compare natin yung itong bagyong Uwan to super typhoon Pipito last year. Did we reach signal number 5 also during that time, sir? Did you raise that up to signal number 5 also? Yes, and yung Quezon, Aurora, ito po yung mga Catanduanes, ito po yung mga areas na piktuhan last year.